Hello science fans! Medyo guguluhin ko muna yung content plan natin ngayong linggo kasi hindi ako nakapag-shoot dahil sa bagyo. I guess pare-pareho tayong na-stuck sa bahay, pinapanood yung ulan, nakaka-receive ng balita ng baha. Medyo nakaka-distract siya, and then syempre mawawala ng kuryente, ng internet, ng tubig. Ang hirap talaga pag panahon ng tagbagyo. Tapos mapabalitaan mo yung Taft Avenue, ilog na siya. Mapapanood mo yung mga magsasaka na namatayan ng mga hayop, tapos nagsisisihan pa yung mga tao sa comment section. It's nakalungkot siya, no? Napakaraming communities sa Pilipinas na every time na lang na tagbagyo, luging-lugi sila. Pas ngayon, dahil sa climate change, kahit yung mga lugar na dating tuyo, nababaha na rin ngayon. So, paano ba tayo mag-a-adjust? Siyempre, lahat ng to, maraming tao na yung nag-expect, maraming scientist na yung nagsabi na mangyari talaga siya kasi isa siya sa mga consequences ng climate change. I keep wondering, kasi nung Monday, di ba? Nung Monday, hindi natin ina-expect na ganito kalakas yung habagat. Nagklase pa nung umaga. Meron kaming online class ng ecology, and ang topic namin, feedback loops. Ang feedback loop is yung merong action, tapos merong magiging reaction. So, parang mape-predict mo na kung ano yung mangyari. So, kunwari, nagutom ka. Pag nakaramdam yung tiyan mo ng gutom, kakain ka. Pag kumain ka, mawawala yung pakiramdam ng gutom. So habang dinadigest yung pagkain sa tiyan mo, nawawala ng laman yung tiyan mo, dahil wala ng laman, may matitrigger ulit na nagugutom ka ulit. So yun, isang example yun ng feedback loop. Pagdating naman sa kalikasan, pag uminit yung panahon, katulad pag may global warming, mas maraming tubig yung nag-evaporate. Kasi di ba pag mainit, yung tubig from liquid nagiging gas. So nag-evapotranspirate siya. So dahil mainit nung summer, ang daming nag-evaporate na tubig, nagiging ulap, pwedeng maging bagyo. So hindi na nakakapagtaka actually na ang lakas ng habagat, ang lakas ng bagyo ngayon. Tapos isama mo pa dyan yung rapid urbanization, yung paggawa natin ng maraming city, maraming subdivision. Kasi, yung mga dating lupang sakahan, mga dating gubat, pag umuulan, yung lupa nun pwedeng mag-absorb ng tubig. Pero ngayon, pinatungan na natin ng konkreto, ng asfalto, tas hindi naman necessarily magandang drainage system. So, pag bumuhos na nga yung mas maraming tubig, nag-evaporate, dahil sa climate change, walang mag-a-absorb sa kanya. Walang halaman na mag-a-absorb, walang lupa na mag-a-absorb. Nandun lang siya sa surface ng konkreto. So, mas maraming concrete, mas maraming init, mas maraming ulan. Ayun na nga, nagkakaroon na ng baha. At pag may bumaha, mas marami tayong nahihirapan. So, siguro ang sinabi ko lang sa mga estudyante ko, madaling sisihin ang kalikasan kasi hindi naman siya nagsasalita, hindi siya nagdadamdam. Pero hindi lang kasi yung kalikasan yung may gawa nito. Dapat accountable pa rin tayong mga tao. Lalong-lalo na yung mga policy makers natin na nagbibigay ng direksyon sa ating bayan. So, yung mga urbanization, yung deforestation, yung pag-prioritize ng mga bagay na nagbibigay ng polusyon sa ating bansa. Lahat yan, parte ng sistema. So, siguro, dyan natin maiisip yung isang topic na nalulungkot ako na hindi masyadong pinag-uusapan. Yung concept ng climate justice. Siyempre, dito nga sa Pilipinas, yung konsepto ng justice, ang hirap ng maatim, ano? Paano pa pag nilagay natin siya sa climate?
Kasi kung titingnan natin, sino ba lagi ang pinaka-apektado pag merong disaster? Pag bumaha, sino bang mas naapektuhan? Hindi naman yung mga may mansion, hindi naman yung may mga condo sa 15th floor, di ba? Sila yung mga tao na nasa mga low-income areas, yung mga nasa tabi ng mga creek, ng mga ilog, yung mga kababayan natin na nakatira sa mga coastal areas, ang ating mga mangingisda at magsasaka. Pero sila yung hindi rin may access sa mga bagay na magpapaalwan o magpapabuti ng kanilang kalagayan. Ang dali-dali kasing sabihin na hindi excuse na pinanganak kang mahirap. Pero ang lungkot kasi sa Pilipinas, kung ginusto mong maging magsasaka o kaya mangingisda, parang ang hirap umalis sa pagiging mahirap kahit trabaho ka ng trabaho, kahit napakasipag mo. Kasi hindi naman natin inayos yung sistema para siguraduhin na yung mga magsasaka at mangingisda natin ay kikita ng tama. Wala silang mga tamang proteksyon. So, paano na sila? Kaya hindi na nakakapagtaka actually na dumadami ang kabataan na ayaw nang maging farmer, ayaw nang maging fisher. Kasi pag kinumit nila yung buhay nila doon, parang kinukumit na nila yung buhay nila sa kahirapan. Pero di ba hindi dapat? Kasi yung mga taong yon, sila yung gumagawa ng pagkain natin. So kung sasabihan natin sila na hindi, i-focus nyo yung mga anak nyo makapag-college para makapag-abroad or makapunta sa kung saan sa ang ibang profesyon. So saan naman gagaling yung pagkain natin? Yung mga ganyang example lang, yung example ng mga sistema na sana matagal na nating pinag-iisipan. And even though komplikado o mahirap yung sagot, merong sagot basta magtutulungan tayo. And kung pare-pareho tayong gagamitin ang logic at science, at syempre, ang pagmamahal sa kapwa, ang pagiging makabayan para makagawa ng solusyon. So, hindi ko naman din alam kung ano talaga yung solusyon. Pero minsan napapaisip kasi ako ngayon, dahil nasa bahay lang, kasi nga baha sa labas, hindi kami makalabas. Nanonood lang ako ng TV, ng YouTube. Napakaswerte na, yun nga, pag may kuryente, pag may internet, pwede pa akong makanood para ma-distract. May pinapanood kaming series ngayon. I don't know if kilala niyo si Ryan Trahan. Sobrang sikat niyang YouTuber sa US. And ngayon, summer kasi sa US. So, meron siyang parang 50-day challenge. Pupunta sila sa 50 states ng US in 50 days. Tapos, fundraiser din siya for yung St. Jude Hospital na nagbibigay ng libreng panggamot sa cancer, lalo na sa mga kabataan. Naka-inspire yung series. Sobrang funny ni Ryan Trahan, pero nararamdaman mo rin yung care niya sa mundo. Sobrang na-appreciate ko siya. Feel good siya na palabas para sa akin. Pero napaisip din ako, kasi ngayon halos 8 million na, if not lampas pa, yung na-raise nila, $8 million, no? Sa everyday lang na tinatawagan niya yung mga tao na mag-donate, ganyan, kahit pa konti-konti lang. Nakakatuwa siya, pero nagtataka rin ako, in a country na kayang mag-donate ng $8 million ng kakarampot na dami ng tao, kasi hindi yan majority ng mga Amerikano, di ba? Or even YouTube viewers. Konti lang naman talaga yan na kayang mag-donate ng ganun kalaki. Bakit hindi na lang nila ayusin yung sistema in such that hindi na kailangang gumawa ng fundraiser? Bakit hindi natin magawang mura ang healthcare o kaya libre para wala nang batang mamamatay sa cancer? Kasi kaya na nilang magpagamot. Parang yun yung naisip ko. And dito rin sa Pilipinas, ngayong tagbagyo, nakikita natin ang dami ring nanghihingi ng donation. And definitely, kailangan talaga ng malaking tulong ng ating mga kababayan.
apart from donations, sineselebrate din natin yung tinatawag na resilience ng mga Pilipino. Ang daming mga memes, tsaka reels ng mga bata, mga tao na ginagawang masaya pa rin yung buhay kahit hirap na tayo sa baha. Mga nagsiswimming sa baha, nagsasurfing, mga ganon. Pero nakakapagod na din na taon-taon na lang ba, resilience pa rin ang isa-celebrate natin. I mean, may mga lugar katulad ng Marikina City. Naalala ko yun kasi Ondoy, nag-thesis yung husband ko sa Marikina, nag-shooting kami doon. Na-experience talaga namin yung baha first hand. And sa mga balita ngayon, parang kulang na lang hintayin mo, unang magbabaha Marikina. Pero napaka-interesting kasi instead na pagbaha sa Marikina, ang makikita mo sa social media would be information showing na maayos yung paglikas, hindi na binabaha katulad ng dati, and people are praising, pinupuring nila yung mga magandang urban planning na nagawa. So, ibig sabihin, pwede naman pala talagang gawa ng paraan. Kahit lumalala na yung mga problema natin, kahit tumitindi siya, pwedeng gawa ng paraan. So, nisip ko, sana ganun din para sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Magamit natin yung pagboto natin, pag-advocate natin sa ating mga policymakers, sa ating mga politiko, na pagandahin yung sistema na meron tayo. Tayo naman yung botante, tayo yung taxpayers. Nalulungkot ako na karamihan sa ating mga Pilipino ay parang powerless. Kanya-kanyang sikap, kanya-kanyang paraan para gumawa ng tulong. When, in fact, kaya nga tayo nag-elect ng mga tao sa LGU, ating mga mayor, ating mga barangay captain, para mas makagawa sila ng maayos na plano. And sana, mas magamit natin yung science-based policies. Napakarami nating mga kabataan na nangangarap maging engineer, maging doktor. Pero nakakalungkot na pag mga ganitong sitwasyon, parang ayaw natin silang pakinggan. Kahit nag-aral naman sila at pinag-aral natin sila para sa ganun. So, anyway, for my regular viewers, malamang alam nyo na for the past couple of months, I've been raising funds para sa Scientia Thesis Grant. Medyo nahihiya akong i-promote siya ngayon or mag-request ngayon. Pero, kung babalikan natin, bakit ko nga ba ginawa ang Scientia Thesis Grant? Kasi gusto naming tumulong sa mga kabataang babae na gustong mag-research sa field ng science. Kasi maraming tayong problema, lalo-lalo na sa mga komunidad natin dito sa Pilipinas, na mahahanap sa science yung sagot sa ating problema. So, yes po, nasa gitna tayo ng kalamidad, gusto ko pa rin po sanang humingi ng yung suporta. Hindi man ngayon, hindi man bukas, hindi man sa isang linggo, i-extend po natin ang fundraising ng Scientia Thesis Grant hanggang September 2025. Kasi naniniwala po ako na ang pag-fund ng thesis ng ating mga kabataan, lalo na ng kabataang babae, ay nagbibigay ng pag-asa. Nagbibigay ng pag-asa na ang mga ideas, mga iniisip, mga creativity ng ating kabataan ay investment para sa ating kinabukasan. Para in the future, hindi lang tayo nagfo-focus kung anong gagawin natin pag emergency na. Nakahanda na po tayo kasi mas maraming tao, mas maraming kabataan ang marunong ng science-based policies at meron na tayong mga teknolohiya na mapipigilan ang ganitong klaseng mga krisis. Gusto nating suportahan yung totoong resilience. Yung resilience kasi kahit may krisis sa labas, hindi tayo nag-aalala na wala na tayong kakainin, wala na tayong kabuhayan, wala na tayong kinabukasan. Yun po yung uri
ng kinabukasan. That's the type of future that I believe science serves. So, ayun po. Apart from that, yung applications din po kasi para sa Scientia Thesis Grant, ang deadline po niya ay July 26 sa Sabado na. So, i-extend din po natin. Marami na pong nag-email ng mga kabataan na pwede daw po bang mag-extend. So, siguro yung video rin po na ito ay sagot na yes. I-extend namin yung deadline para sa inyo. Kasi mas magandang mag-focus muna kayo sa inyong kaligtasan, sa inyong kalusugan, sa inyong pamilya. I-extend din po natin ng 1 buwan ang deadline ng applications para sa Scientia Thesis Grant. Alam ko po ngayon nakafocus tayo lahat to make sure that everybody's safe and well. Pero sana po huwag nating kalimutan ang importansya ng pag-aaral, ng pananaliksik, para mas makahanap pa po tayo ng mas maayos or mas magandang paraan ng pamumuhay para mas gumanda ang ating kinabukasan. So yun po, wala man tayong kakayanan na patigilin yung pagbuhos ng ulan sa labas, pero pwede po tayong sumuporta sa mga tao na nag-iisip ng paraan kung paano ba tayo mamumuhay ng mas maayos sa ating planeta. And for me, para sa akin, yun po ang totoong climate justice. So, hindi ko na po masyadong tatagalan or hahabaan ang video na ito. I hope everybody is safe and well. Kung kailangan niyo po ng tulong or meron po kayong katanungan, huwag po kayong mag-hesitate na mag-message or maglagay ng sa loobin sa ating comment section below. Ingat po tayong lahat.